At finally, nabigkas niya sa SONA address. Pero bakit ayaw niya sabihin ang pangalan ni Martin Romualdez? Parang mapait sa dila ni BBM na magsabi ng pangalan ng pinsan niya. Ang majority leader. At diba sinabi dun sa 18 former security guards, former Marines ni Saldico na dun sa binuksan uli na Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta, sinabi nila na naghatid din sila kay Sandro ng maletang pera dun sa Ilocos Norte. Tama ba yung narinig ko? Dito sa video na to, magkakalapagan na ho tayo mga kababayan. Pagkatapos ho ng SONA nitong si Marcos Jr., mga punto de vista ho nitong si Atty. Rowena Guanzon at nitong si Ma'am Cora Guidotti ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Rerekta na ho kagad tayo dito kay Ma'am Cora Guidotti. Tapos segue ho tayo kagad dito sa dito kay Atty. Rowena Guanzon diyan sa SMNI. Unahin na ho muna natin to. Mabilisan kung ano ang ating economic outlook dito sa administration itong si Marcos Jr. sa nalalabing taon niya bilang presidente ng ating bansa. Ito, panoorin ho natin. Ay, si Atty. Guanzon yan. How do we address that po? Dapat talaga yung budget, gamitin yan talaga magbigay ng trabaho. So dapat infrastructure, okay, social services, tigilan na yung ayuda. Okay, magbigay ka ng ayuda sa iba, pero yung billion-billion na binibigay nila sa ayuda, mas maganda kung trabaho ang ibibigay kasi ang trabaho ay sustainable. So wala tayong masyado kasi ngayon nakikitang infrastructure projects na malalaki, di ba? Dati, madalas magpabid ang government. So ngayon, wala. Tinigil pa nga yung ibang dapat tinigil. These infrastructure projects give a lot of employment and jobs. So yun, normally talaga in any economic policy strategies na maririnig mo. In a crisis, it's the government that always pump primes the economy. So ngayon, hindi siya nakakapag-pump prime. Bakit? Kasi marami nang lumabas na pera napunta na sa corruption. So napaka-limited na ng flexibility ng government magbigay ng subsidies, maggawa ng mga meaningful projects. At saka walang vision kasi. So ano bang gusto mo? Saan mo gusto pumunta ang Pilipinas? Kung may vision ka, meron kang master plan na gagawin for every city or for every province or for every region. At doon pupunta yung pera na mag-build ng roads, ng bridges, ng airports, ports, ganyan. Ngayon, stop muna. Kasi di ba yung BBM nga, it was supposed to be build better more. Di ba? And because unfortunately, because of that scandal, natakot nga. Sila mismo, natakot. Kasi nga, kaya tuloy, wala nga DPWH, iilan lang ang mga infrastructure, mga projects, di ba? So, makaka-recover pa kaya? We're already at half of the years, almost gone. Tapos, parang 2 years, pero sabihin na natin, by 2028, o halos wala na talaga yan meron pa bang pag-asang makabawi? If ever, konti lang. Kasi ilan na lang natitira sa termino niya, 1.5 years or something. So, kasi ang infrastructure projects, it takes years to complete, diba? Although, kung magtino sila at magkaroon ng fiscal discipline ulit, then at least what's ever left of the budget, this year, next year, magkaroon na ng talagang meaningful projects, na mabigyan na talaga ng trabaho yung mga tao. Kasi in any economic policy, dapat talaga ang priority mo, jobs. Employment. Ricky. Siyempre, ma'am, itong SONA, di ba, parang ang auditing tayo ngayon. Talagang meron talaga yung pinag-uusapan para makita po talaga natin kung ano talaga yung naramdaman versus kung ano yung napangako. Pero yung mga Pilipino naman po, lalo na kami mga ordinaryo tayo, mga ordinaryong Pilipino, we do not experience good governance in a spreadsheet, di ba? Yung kumbaga ang inflation, kaya pinapa-explica ko po sa inyo kanina dahil these are highfalutin words for the common people. Ang nararamdaman talaga nila, inflation for them is measured. Kung yung parehong budget nila sa ganitong panahon ay maggaan pa nila the next month para makabili ng groceries para sa kanilang pamilya. That's how it is. Hindi naman spreadsheet yan And now, as much as we want, I think I'm positive that we all want the president to succeed because his success means the success of the nation. Medium term na lang po yung pag-usapan natin because as you said, 2 years na lang po ang meron sa ating Pangulo. Ano po yung mga specific na
pwedeng gawin pa ng kanyang administrasyon, ng kanyang gobyerno in those 2 years po para tugunan po yung pangangailangan ng mga ordinaryong Pilipino, because this is really concerning of 52% ang nagsasabi nga po na mahirap sila. So, paano po yun? Ano po yung mga specific medium-term goals siguro ng Pangulo? Ganyan na lang natin. Ayun nga, yung kagaya ng sinabi ko kanina, kailangan mag-umpisa sa presidente mismo for him to tell everyone in his government, magka-disiplina kayo. Ma'am, so these are parang general terms eh. Siguro hindi natin mas specific. Itigil ang corruption. Itigil ang corruption. Kailangan po ba na mamaya may ma-announce siya na may mananagot na from his promise from last year? Oo, dapat talaga kasi hanggang walang Ay, si ate girl pala to. Si ate girl to eh. Ano ko to? Kabisado ko to. Si ate girl. na malalaking isda. At saka maski maliliit na isda, dapat marami yan eh. Ang dami kasi ngayon talagang ang tindi ng corruption ngayon. So hanggang walang nakukulong o napapanagot, hindi titigil lang kasi hindi sila natatakot eh. So meron po ba tayong, kaya po ba natin pangalanan, in your opinion as an economist, para mabalik po yung investor confidence, for example, sa Pilipinas, and then it will, magkakaroon ng domino effect na yan eh, di ba? Sino po ang dapat niyang panagutin? Actually, maraming gustong tumistigo yung mga sundalo, di ba? Yung Pero 18? hindi pinapakinggan eh. Di ba? Hindi tinuloy yung investigasyon. Sila mismo pinapangalanan nila kasi mga eyewitness sila. Yung mga Bersamin, hindi rin sila napatawag sa investigasyon. Alam din nila ang nangyari kasi eyewitness din sila. So dapat mapakinggan yan kasi sila mismo ang magpapangalan. Ako, I have no personal knowledge. So I cannot name names. Pero yung mga eyewitness mismo, dapat pakinggan sila kasi sila yung gagawa ng paraan para maging accountable yung mga kawatan. Pero Ms. Cora, sabi mo nga na talagang dapat infrastruktura. Pero aside from that po kasi yung dapat managot, sabi mo nga dapat managot. Ako, after managot, dapat soli pera eh. Kung masoli kaya yung pera. Ako nga ma'am, after managot, soli pera, tapos katayin eh. Ganun yung amin dito sa PH Update. Ang bait naman itong si madam. Soli lang pera, sa atin soli pera, tapos katay. Ang yun. Bukas abangan nun natin yung kontrasona ha, yung kontrasona kasi ito zona to ng administrasyon, yung kontrasona, hindi ko alam kung sino magbibigay doon, baka administrasyon din magbibigay ng kontrasona pambira. Sa kanila na zona, sa kanila pa kontrasona, palakpakan ho tayo. Babalik ba yun sa Treasury, Bureau of Treasury? Magagamit ba yan ng tama? Or sila na magpaparti-parti lang yun dahil naibalik na po? Paano po yung accountability po noon? Mahirap kasi alam mo, kailan ba nangyari? 2024? 2025? Okay. Kung ako nakatanggap ng maleta, hypothetically. Going signs. Di ba? Kung makatanggap ka ng maleta, saan mo ladalhin yung perang yun? Unang-una, hindi yan kikita ng interes kasi hindi yan tatanggapin ng bangko. Kasi may anti-money laundering issue na you cannot... Lalo na pagka politically exposed individual ka, di ba? Pagka ika nga kamag-anak ka nitong ganito, kapatid mo si ganyan, nasa politika, nako, allergic na dyan yung mga bangko ngayong mga panahon na to. Tapos, baka tanggapin yan, tapos ipa-plug yan, di ba? Deposit, a huge stash of cash na walang pinanggagalingan. So, hindi mo pwedeng i-declare yan sa bangko. Okay. So, kailangan gastusin mo yan. So, pag either i-invest nila yan sa real estate, o ilabas nila sa bansa, doon nila ipapasok sa bangko sa ibang bansa. Yun yung mga safe havens na sinasabi, ganyan. Or, so mahirap na makabalik dito talaga. Kaya di ba yung mga diskaya, bumili sila ng mga mahaling kotse. Sasakyan, correct. So, yung mga jewelry, ganyan, o ipapasok sa casino, tapos doon ang money laundering. Doon sila mag-launder. Yung ginawa nung mga state witness ngayon sa administrasyon. Ginawa nitong sila Alcantara, Bryce Hernandez. Yung ginawang money laundering ng mga state witness natin, ganun pala yun. Ganyan. So, mahirap nang ibalik kasi mahirap nang i-trace kung saan napunta yung billion-billion na nawalang yun. Grabe pala yan. Okay, so parang futile exercise. So yung mga sinasabi ng AMLAC na naka-freeze yung mga accounts nila, Yun na lang, pwede. bibitsugin na lang yun. konti na lang yun. Konting-konti na lang talaga yun. Wala sa kalingkinan na
talagang ninakaw nila. Di ba may mga reports nga yung iba-ibang, may mga reports tungkol sa mga naibiling bahay na sa Estados Oo. Unidos, Sa kaya Espanya. Oo. ganyan. So, mahirap nang kunin yun di ba? Kasi mahabang litigation. Ay, maski na alam mo na hindi yan nakuha sa malinis na paraan, yung you cannot, kumbaga you cannot just get that and sell that property. Gagastusin ng Sequester. gobyerno sa mga lawyers. sa mga So, mahirap talaga. Ay, okay. So, very, naasahan niyo po ba na may... kasi pinapakinggan po natin kanina ulit yung pinangako ng Pangulo nung nakalipas sa SONA, di ba? Sa palagay niyo po ba mamaya sa kanyang SONA ngayong 2026, meron na po ba siya mapapangalanan na mga kailangan niyang habulin po natin mga Pilipino? Are you expecting anything in that regard? Alam mo, hindi ko maintindihan yung ginagawa ngayon ng ombudsman kasi sabi niya, sasampahan niya ng kaso si Romualdez at saka si Zaldico. Okay, hindi natin alam kung para sa SONA lang yon o kung totoo talaga. So, makikita natin in the following days kasi kung may mangyari talaga doon, talagang may mangyayari sa accountability. Oo. Pero kung salita lang yun, after SONA, mawawala na naman yun. Hindi ko alam kung pangangalanan ni BBM yun kasi pinsan niya si Martin Romualdez. Diba? So, it remains to be seen. Miss Cora, ito, another thing that bothers me nga, sabi mo nga, buti na lang meron tayong mga OFWs, 2 million around, di ba, the world, na nagpapasok ng bilyon-bilyon ng dolyares. Pero unfortunately, ang exchange rate nga natin ngayon, sabi nyo nga, nasa 61.80. Ako sabi ko, baka isang hatching na lang, nasa 62 na po tayo yung itong Ang hars, sangatching na lang daw. Bibira, kawawa yung mga kababayan natin. Ito yung pagka pumalo ng 62 ho ito, siyempre pagka nangyari ho yun, magtataasan lahat. Diba? Hindi lang presyo ng mga produktong petrolyo. Kasi pambili natin dyan tag dito, dolyar ang pambili natin dyan. Yung ginagamit sa lahat ng produkto sa Pilipinas, mula ho sa pagpapatubo ng halaman, pagtinda, pagtransport nito, gumagamit ng krudo. Pag nagkataon, pag umabot na 62 yan, nalaking problema ho niyan mga kababayan. Yung palitan ng ating piso kontra dolyar, maganda para sa mga exporters natin. Pero yung mga importers natin, yun na nga, ang bayad natin sa crudo is in dollars, tapos raw materials, in dollars, bigas, imported, puro tayo nag-aangkat ng angkat. Meron pa ba tong, tama ba yung ginagawa ng BSP because you came from BSP? Dapat ba nating nakokontrol rin yung exchange rate para po talagang pag tayo po ay gagamit mas kumbaga marami nagsasabi na parang masyadong mababa ang peso rate Actually, pagdating sa currency, free market yan Okay. So hindi yan pwedeng kontrolin ng BSP. So ang pagtaas at saka pagbaba ng piso ay demand and supply. So yung pagpasok ng dolyar at saka paglabas ng dolyar. Diba? So ngayon, mas maraming lumalabas. Kasi nga, una, nag-aangkat tayo, tumataas ang presyo ng crudo, tumataas yung presyo ng iba pang bagay. No? Kasi pag tumaas ang presyo ng crudo, pati yung mga industrial machines and everything na inaangkat, tumataas din yun. And ikalawa, may mga lumalabas na investors. Foreign investors. Kaya yung net foreign direct investments mo, 250 million na lang. Kasi may mga lumalabas talaga Hindi na sila happy dito sa Pilipinas. Tapos, yung pumapasok, konti lang, di ba? So, yung exports natin, yung export receipts natin, masyadong maliit compared sa imports. So, negative lagi ang trade deficit natin. Ang trade balance natin is always a deficit. Ganyan. Kasi nga, mas malaki talaga ang imports natin. Tapos, saan pa ba tayo kumukuha ng dolyar? Sa pangungutang. Diba? Kaya lumalaki yung utang natin. Tapos sa OFW remittances. So talagang magpasalamat tayo sa mga OFWs kasi kung hindi dahil sa kanila, mas bagsak pa ang piso. Siguro mga 70 na. Talaga? Wala, So you don't think it's going to rebound? Na hindi na tayo babalik sa mga dating mga level? Is this going to be the new norm? Makaka-rebound yan kung magbalik ang mga investors. That's the only way. At saka, yung lumakas ulit yung, kasi alam mo, nanghihina rin ng OFW remittances. Bumaba yung growth niya kasi
kasi maraming na-affect na jobs sa Middle East. So, nag-uwian eh. Oo. So, kailangan talaga tumaas ang export receipts natin, number one. Second is foreign direct investments, dapat tumaas. At saka OFW remittances. Kasi yan talaga ang main sources. Of course, tourism is also a source of dollar Ayun na earnings. nga, No? oo. So hanggang hindi lumalakas yung mga yan, manghihina pa rin ang piso kasi mas mataas ang demand kaysa sa supply. Yun pala Ma'am, yun. bago natin pakinggan maya-maya yung mga bagong economic promises ng Pangulo, no? Siguro po, ano sa Hindi, bago natin pakinggan, punta na ako kay attorney Rowena Guanzon kasi balagbago ito eh. Game! So, napakinggan natin. Ano masasabi mo doon? Shoutout dito kay Ma'am Hana. Si Ma'am Hana. Ma'am Hana I yun eh. predicted that the first SONA report of the BBM will be his promised investigation of the flood control corruption last year in his last SONA. Pero ito ang ipinakahihintay ng marami at finally, nabigkas niya sa SONA address. Pero bakit ayaw niya sabihin ang pangalan ni Martin Romualdez? Parang mapait sa dila ni BBM Mapait na eh. magsabi ng pangalan ng pinsan Kaya niya. nga. Ano ba namang mahirap sabihin siya pangalang Martin Romualdez? Diba? Makukulong ka na. Nakahanda na ang kulungan mo. Yung mga tipong ganun mga litanya dapat eh. Pero sinabi niya pa rin na kahit pinsan niya ay mananagot si Martin Romualdez. Ngayon, ang abangan natin, Banat Bay, kung ano nandito si naman ang Bay. sasabihin ni Martin dito. Baka bukas pa lang may statement na si Martin. And remember that Martin Romualdez said, I will not go alone. I will Sabi yan take ni you with Amba. me. Ayan, BBM. So, may SONA ka man, ay meron ding SONA bukas, si Martin Romualdez sa iyo. Sure yan. May sagot si Martin Romualdez niya. Banat, your take. Naiyak po ako doon sa drama niya. Sobra Talaga si Bayo. yung drama niya, talagang umihina pa yung boses. Talaga naman. feel na May feel. pag-ganun pa. Alam mo, nakakatawa lang ha. Kasi, supposedly dapat, di ba, kakasuhan. Yung isang araw, in-announce na eh. Nakakapagtaka, bakit ngayon parang future pa rin yung pagbanggit niya na kakasuhan. At isa pa, hindi naman yung issue ng kakasuhan eh. Ang tanong, makukunbik ba? Kulong. Oo, makukulong ba? Kasi remember, ang daling magkaso. Paano kung, si Attorney Rowena, alam po yan na paano kung yung kaso masyadong magaan lang at tapos nagbulungan lang sila. Sige, kasuhan ka namin ha. Areglo. Anyway, pag mahina lang naman to, talian ng technical, tapos makakalaya ka after a while, at least nasalba niya yung last two remaining SONA na kinasuhan ha. O yun ang pangako ko, kinasuhan. Sana maganda ang makukulong yan. Makukulong. Yun. Silang lahat. Oo, pero wala eh. Parang pahapyaw, masyadong hilaw para sa akin. Nakukulangan kayo ng pangil, Attorney Guanzon. Kaya hindi nga niya masabi pangalan ni Martin eh. Dapat kung talagang gusto niya lahat ng blame kay Martin, ay talagang upakan niya na. Oo, Di ba? upakan na niya. Kaso may ano to eh. May reservation? Oo, may reservation ka. Baka sabihin ni Martin na, ikaw din naman pumayag dito eh. Kaya mo pinirmahan yung budget eh. Pumayag ka rin ng schema ko eh. Hindi nga naman ma-deny ni BBM na pumirma nga naman siya. Hindi ba? Sa budget na yan. Kahit na alam niya na may mga unprogrammed funds dyan at mga insertion. And remember, hindi pa natin nakakalimutan na sinabi rin ni Chaldico, Chaldico, where are you? Na nag-100 billion insertion si BBM at kinonfirm ni BBM Pangandaman at sinabi ni Chaldico, nagatid siya ng 25 billion ng maleta-maletang kickback sa bahay ni BBM. Kaya mahirap na
kalaban din itong si Martin Romualdez. Hindi niya dapat ito i-underestimate dahil si Martin Romualdez also has his own law firm, di ba? At his own maraming pera si Martin Romualdez para lumaban din kay BBM. And kung totoo ito sana itong away nila ay magiging tutuhanan hanggang matapos ang pagkulong kay Martin Romualdez. So, kaya excited ako kung anong sagot ni Martin Romualdez dito dahil nagbanta siya I will not go alone. I will take you with me. Yan. Kaya, Martin, gumawa ka na ng sarili mong sona. Bukas, excited na kami. Pero, ang tanong, bakit si Bonoan na air condition 3 buwan na? Bakit si Senator Marcoleta na wala ni 5 ng government funds ay kinasuhan pa una ni Ombudsman, kinulong pa? Nauna pa kay Martin Romualdez. Yan ba ang sinasabi ni BBM na rule of law? Kasi nag-mention siya dito ng rule of law. Siya nag-appoint naman dyan kay Ombudsman Remulla. Nasaan ang rule of law dyan? Padagdag ko lang din, Attorney Rowena, yung sinabi niyang kami ang nakadiskubre. Na-discover mo pala, bakit mo pinayagan? Yun. Kasi, remember, yung budget nagsimula sa'yo, sa executive branch. Dumaan sa Kamara, sabihin na natin tinalikot ni Romualdez siya. Pero again, babalik pa rin sa'yo to sign it. No. So, hindi ka makakalusot dyan. Kahit na-discover mo, sinasabi mong, alam mo na merong korupsyon na nangyari, bakit mo pinirmahan? Yun, di ba? Di ba? Kung na-discover mo pala, ba't mo pipirmahan? Anong kabaliwan nyo? Naman siya nagalit, di ba? Sabi ni Congressman Toby Chanco nung inubos siya na lahat. Wala na akong legacy project. Ibig sabihin, kayo na lahat ng kumuha. Paano ako? Ano share ko dyan? Di ba? Nagalit lang siya. Sabi ni Toby Chanco, yun ang sinabi niya na he probably realized na, naiiwan ako dito Naiiwan ako dito sa sharing At siguro na-shock siya na ganun kalaki pala ang parte ni Martin Romualdez at ng mga kontratista. Tingnan mo ayaw niyang sambitin ang mga pangalan At kung ayaw mong sambitin mga pangalan, ano ba yan sila? Mga santo? Sacred cow? At Attorney Rowena, huwag natin ialis yung anak niya, ang kanang kamay ni Romualdez. Correct. So kung merong dumadaan muna sa anak niya. Majority leader! Si Sandro! Majority leader! Di ba? Kahit sa Committee on Appropriations ay, siyempre, may baton ang majority leader. At di ba sinabi dun sa 18 former security guards, former Marines ni Saldico na dun sa binuksan uli na Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta, sinabi nila na naghatid din sila kay Sandro ng maletang pera dun sa Ilocos Norte. Tama ba yung narinig ko? Ito, Attorney dagdag ko lang po. Kanina, minention po ni Bongbong Marcos, hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking... Hindi ko kilala tong si Madam. Sino ba to? Kilala niyo ba tong si Madam? Yung kasama nitong sila Ma'am Hana, itong si Atty. Consult, itong si Bay. Parang first time po lang nakita itong sa SM. Kaibigan, ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, mga kapwa ko Pilipino. Ay, salamat naman at bigkas mo yan. At, Hanggang bigkas lang. Oo, baka naman hanggang bigkas lang yan. Mamayang gabi, iba na naman. Oo. Nagkamali lang po siya ng basa. Totoo, sabi kasi hindi siya ng Pamilya. pamilya niya. Kaibigan. Pero ang dulo talaga nun, ako'y paggulo sa Pinas. Panggulo pala yun. Oo, panggulo siya sa Pilipinas. At saka talaga, yung mga hindi sinasabi na maraming nagsasabi na malaki ang influensya ni First Lady kay BBM. Kaya yan po ang parang noong naman panahon ni Ferdinand Marcos ay si First Lady Imelda Marcos ay napakalaki din ng role, Pero parang hindi ganito ang exposure. Kaya siguro nagalit na rin sila
dahil sa laki naman ng ng skandalo at laki ng na-realize nila na ganyan pala kalaki ang nakukuha ni Martin Romualdez. Kaya hindi talaga niya pwedeng i-deny na siya rin pumirma. Yan ang sasabihin ni Martin pumirma ka rin doon At may insertion ka rin doon Alam ko dahil tinanong sa akin na tama ba ito? Hinihingi ni Presidente ng 100 billion na insertion. Ang sagot ni Martin Romualdez kay Zaldico, what the President wants, the President gets. Yun. And alam mo, Banat Bay, Attorney Guazon, may minention kasing figures si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Sabi niya, nasa halos 25 billion pesos na daw yung mga nabawi na pondo, mga na-freeze, na-preserve daw po. And then around 800 million daw po ang nabalik sa National Treasury. With those figures na minention ng Pangulo, is it enough, noting Attorney Guazon, Banat Bay, this past few months, mapakainit yung issue ng mali-maletang scandals involving our, allegedly involving ating congressmen and even senators. Bakit nag-mention mga ganitong figures pero parang masyado siyang parang... Masyadong maliit. Maliit, yes. Kasi hindi lang naman DPWH budget dun sa infra ang involved dito Funds pa na presidente lamang makapagsabi na sige, gamitin yan sa flood control funds, which is exactly what happened. Galing sa unprogrammed funds. Kaya di ba sinasabi rin ni Secretary Dr. Winnie Monson na dapat wala ng unprogrammed funds, which I agree. Dahil galing sa unprogrammed funds dyan sa General Appropriation Act o National Budget, yung mga inalat niya doon sa mga flood control na naging ghost project. So hindi siya pwedeng maghugas ng kamay like Pontius Pilate. Dahil siya mismo ang pumirma niyan. Alam niya kung magkano ang unprogrammed funds na lumabas at napunta sa flood control project. Alam niya. And the President also mentioned, kasi di ba nag-declare ng national state of national energy emergency. And kasi kaya nga may austerity measures ngayon yung executive, hindi sila ng red carpet, and then may konting tipid-tipid daw sa mga pagkain or whatever. And then sinabi din niya na lahat ng government agency ay pinagtitipid po niya. Is that enough po doon sa kinakaharap natin? Dapat gumaya kayo sa Venezuela. Biglang nag-wave ng sweldo ang mga opisyalis. Dapat itong nag-energy crisis at naggrabe na yung survey na half of Filipinos are already hungry. Kayong mga senador, presidente o vice president, mga senador, congressman, mag-wave na rin kayo ng inyong isang buwan man lang na sweldo. Pero wala kasing sense of sacrifice itong si BBM Lagi siyang prinsipe, di ba? He has always been the crown prince. Kaya what the President wants, the President gets. Itong sinasabi niya, Hana, na sinusoli yung 800 million, that's just the tip of the iceberg. Para lang yan ma-appease niya tayo. Pero kung titingnan mo yung isang report, ano ba yung nag-report dyan na 1.9 trillion ang flood control projects? Kung, say, i-round off natin sa 2 trillion, 1.9 trillion daw. Sa 2 trillion, sa 30% na kickback, dahil yun ang sinabi ng mga kontraktor at ni Zaldico. Sa 30% ng 2 trillion, that's how many billions? That's 600 billion. Bakit bigyan mo kami ng 800 million? Parang matutuwa pa ba kami na sinuli nyo 800 million lang? Hirap na nga po ang mga tao. Di ba? Kung aside from that, bakit naman po selective naman? Pumunta akong jail Hana, I went to the jail in Payatas. Mga minor, mga DPWH, district engineer, mga project engineer, mga nakakulong doon. Wala man nakakulong doon na regional director. Wala nakakulong doon na undersecretary. Nasaan na yan si Bryce Hernandez? Bakit yan hindi nakakulong? Bakit lahat sila state witness? Pwede ba yun na si Bonoan state witness din? At alam ko na si Bonoan is state witness, ituturo niya
si Martin Romualdez. Ang labo naman, si Bunuan is already secretary. Bunuan is already the president. Paano siya naging not the most guilty? Siya itong pumirma sa lahat. Siya yung nag-a-approve niyan lahat eh. Di ba? Imposible naman yan. Tapos ngayon, hospital arrest lang siya. Di ba? Talagang ano to, hindi tayo satisfied sa ginawang investigasyon at resulta ng flood control investigation. Dahil pinipili lang nila kung sino ay ikukulong nila. Okay. Sa akin, ang rating ko dyan, pasang-awa lang, pasang-awa, 75. Sa flood control, corruption, investigation. Another topic po, Attorney Banagbayan, Hana. Punta naman tayo dito sa agriculture. Remember, no, sa upo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, hinawakan niya eh. Di ba yung Agriculture Department? Siya ang secretary, oh. Yes, after 4 years, tingnan natin kung meron ba talagang narating, lumalaba, o ano pa bang plano nila. Pakinggan po natin ito. Ayun, sapat na ba ang ginawa, Attorney Gonzon? Bakit naman puro ayuda? Di ba dapat trabaho? 2.5 million walang trabaho, ayuda mo lang ng 10 kilos na bigas na kinupitan pa ng 2 kilo? Bakit ganun? Ano ba ang ibig mo sabihin dyan, BBM? Nasa loob ng 2 taon, ay bibigyan mo sila ng tagsa 10 kilo buwan-buwan? Hanggang saan naabot yun? Ang kailangan po ng mga tao ay yung promised jobs. You promised jobs. But it got worse every year. Parami ng parami ang walang trabaho. 2.5 million. At dumadami pa ang nagtatrabaho lang ng part-time. Sinabi mo rin yun. Those are the underemployed. Hindi yung sapat ang ayuda. Dahil hindi po yan tatagal na pansamantala lamang yan na tulong. Ang kailangan po ng tao ay trabaho. Trabaho. Kaya dyan importante ang foreign direct investment na makakapagpapasok ng bagong kapital and create new jobs. Pero sa ngayon, bagsak din eh. More than almost 50% of foreign direct investments ang bagsak ay almost 50%. So, no new jobs from foreign direct investments, and yet, Bongbong, I heard him, BBM said, na meron siyang nadalang investment, napasok na investment, pero wala siyang na-specify. Kasi, para kasing nakukulangan yung ating mga kababayan in terms sa ginagawa sa sektor ng agrikultura. Kasi, di ba, yung mga nagsasalita in behalf, yung mga organization, yung mga grupo po ay sinasabi pa rin po na rampant pa rin po yung supply sa galing sa ibang bansa. Na from imported nandyan food. pa rin. And they're saying na may protection ng government eh. So yun ang sinasabi nila, yun ang nirereklamo nila na parang, is the government pro farmers or mas pabor sila sa mga illegal na supply na nasa merkado po? Oo, kasi ang importation na yan, ang hindi sinasabi ay ayaw nilang sabihin. Pero ang totoo, lahat dyan, ang importation na yan, may racket dyan. Kaya instead na yung pinramis niya sa atin na food production for 4 years, hindi niya pa rin nagawa. Yes. Kita mo, hindi siya nag-report ng yield ng rice. Hindi siya nag-report ng yield ng rice at corn. Hindi siya nag-report niyan na Hindi nga siya. specific. Kasi sinasabi niya lang food production, but for 4 years he's been saying food production. And yet, sir, is now 1,600 per 50 kilo bag. From around 900 or 700 to 900 pesos per 50 kilo bags of fertilizer when he took over as president. So for 4 years, wala siyang nagawa na significant sa food production dahil umaasa siya sa importation, Hana. Import lang ng import. Ang taas ng dollar ngayon sa peso. Kaya lalo namang nababawasan ang kaban ng bayan. Ngayon, yung 20 peso na bigas, dahil promise niya yan, ano naman hong klase yan? Sa 20 pesos ho na Bad-aid bigas. ba? Bad-aid diba? solution. Ano naman yun? Subsidy naman yun na temporary. At ang reklamo ng farmers dyan ay yung kanilang bigas na raw, from the farm, raw, unmilled rice, bibilin lang ng NFA sa 10 pesos per kilo o nagsimula nga sa 8 pesos lang a kilo. Paano mabubuhay ang farmers dyan? Para sa akin, hindi lang ho bagsak itong part na expulsion dapat dito. Hindi kasi alam mo ganito yan no? Doon sa bigas pa lang na sinasabi nilang bababa sana
Hindi naman natin naramdaman yun. O magbibigay siya ng 20 pesos na bigas sa isang barangay, magbibideo, magpipicture, tapos ipagmamalaki. Pero yung ramdam mo ba talaga yung pagbaba ng presyo? Mamamayang Pilipino, alam yan, hindi bumaba ang presyo ng bigas. Hindi. Tumaas pa. At ito pa ang matindi dyan, hindi lang ho yung bigas. Alam nyo ba yung import mismo ng baboy? Pinatay po yung mga hog raiser natin. May grupong lumapit sa akin dyan at sinasabi nila, ayaw na nila. Talagang titigil na sila kasi lugi. Mula nung nag-import, pinirmahan na executive order si Marcos na bababaan ng tax para ramihin ng import. Nung pinababa ang tax at pinaraming import, pumasok ang lahat ng sakit, namamatay ang lahat ng mga dito na pinalaking mga baboy. Dahil doon, sobrang pinatay ni Marcos ang lahat ng hog raiser dito sa Pilipinas. Kawawa po sila. Sobrang umiiyak na po. Kasi alam nyo ba, mahirap magpalaki ng baboy? Mula sa simula. Sinayin nga nila sa akin yung nililibing na nila yung baboy. Akala ko nga, sabi ko, congrats, ang daming anak ng baboy. Hindi, patay pala lahat. Talagang ganun. Kasi nga, ini-import pag ini-import, minsan nakakalusot na dyan yung mga sakit. Swine flu. Oo, at ito ang ano dyan, di ba kung maalala natin yung dating bodyguard ni Saldico, ano sinabi? Through the importation, kumikita at nagbibigay sa Malacanang. So, hindi lang pala sa bigas, kinukuha, pati dyan sa mga pork, sa mga gulay, lahat puro import na. Grabe kayo, ang baboy nyo naman. Oh. Sobra as in, kawawa po mga kababayan natin na nagninegosyo. Kawawa, Tapos sasabihin niya na successful itong agriculture ni BBM. Ay, malabo talaga. Mamamayang Pilipino magsasabing tumataas ang mga bilihin. Hindi talaga niya na-cure yan for 4 years no? Hindi talaga niya na, kahit anong gawin niyang ayuda, hindi talaga pwede dahil umakyat Inflation rate, taas ng bilihin, tapos walang trabaho. Ang solusyon niya dapat talaga, trabaho. Kasi kahit na anong ayuda mo, mataas pa rin ang bilihin, yung mga taong kumikita naman, kahit itaas mo yung minimum wage, magkano na naman mabibili niya? Sa increase na 100 pesos a day? Another thing, attorney nung mga nakaraang SONA niya, nabanggit niya rin hindi ko makakalimutan yung sabi niya, na bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder, kasi naging issue yan before Sabi niya, di ba, pinatupad pa, nilagdaan pa niya yung Anti-Agriculture Economic Sabotage. Meron bang naging resulta? Kasi dapat singilin din natin siya doon. May nakita akong kinasuhan nila, hindi ko naman kilala yung pangalan. Pobre. Siguro kung sino lang yung tao doon na ginawa nilang scapegoat. BBM, ikaw naman ang Secretary of Agriculture nang nangyari itong mga smuggling na ito ng sibuyas, technical smuggling ng kung ano-ano. Pati nga sa sukal, may technical smuggling kayo. Technical smuggling, mga kababayan, yung dapat yung tax babayaran ganito. Dinedeclare lang po nila ng ganito para yung tax, ito lang. Kaya technical yung smuggling. Kumikita sila doon sa tax na hindi binabayaran. Doon sila nagra-racket ng porsyento. So, wala namang nakulong sa smuggling ng sibuyas. Walang nakulong sa smuggling ng asukal, sa technical smuggling. Di ba ngayon nakikita natin, may nag-report nga sa news na may mga warehouse na refrigerated, na may mga sibuyas pa pala na hindi pa na-unload. Kasi nga, nagre-reklamo ang mga local farmers. Di ba kailan lang yun na yung mga kamatis, mga sibuyas nasa highway na lang? Tigpa 5 pesos na lang yung kamatis nasa highway na lang. Kasi wala na paano nila matransport? Ang mahal-mahal po ng diesel. Ayan. Paano naman yung farm to market roads? Paano ang transportation cost? Paano makakompetensya ang ating mga local farmers at producers sa mga importer? Kasi pinapayagan ni BBM na ang solusyon, importasyon na lang. Huwag na maghintay na mag-food production. Kasi si BBM, short-sighted yan Wala naman yan, di ba? Hindi naman yan siya sanay sa buhay na maghahanda siya para sa sunod ng mga taon. Ngayon lang yan siya
nagkaposisyon ng presidente na talagang dapat niyang seryosohin. Kaya wala siyang short-sighted siya. Kaya kung sino lang dyan sa gilid niya, makakatsutsuap sa kanya, yun lang pakikinggan niya. Sana naman, ilang SONA na tayo, Mr. President Talagang tuwang-tuwa ako. First SONA, sinabi pa Hana, mga PWD. Abay, tuwang-tuwa naman ako, di ba? P3 PWD, party list ko doon Abay, pinuri-puri ko pa siya. Nawala na yung PWD sa SONA, sa sunod-sunod na SONA. Talagang nilagay lang doon para lang, magbuka naman siyang may puso siya para sa PWD. Nasa na yung social pension ng mga PWD at mga seniors? Saan na? Kung ang nirakit nyo dyan, ng bilyong-bilyong pisong maleta, hindi nyo ninako yan at binigay mo yan, BBM, sana sa social pension ng PWD at mga seniors. Abay, may papasalamatan po naman kami sa inyo. Actually, sagutin ko lang yung tanong mo, no? Sa smuggler, bakit di ba nakulong? Anak ng senador Hindi ko sasabihin kung sino. Grabe Anak naman. ng senador yung Anak smuggler na senador. Ano ba yung ini-smuggle niyan, bay? Simento? Naku po, gari. Simento ba ini-smuggle niyan, bay? Di ba? Tanong natin kay Paldon. Tanong natin kay Peldon, ano ini-smuggle Peldon? Kaya Right naman ko. tong political dynasty na ito talagang dapat putulin na ito Bakit pala si BBM walang political dynasty na sinasabi? Zero siya sa political dynasty. Wala rin siyang sinabi tungkol sa VAT and excise tax na tanggalin na yan. Sa VAT and excise tax sa fuel at kerosene, wala siyang sinabi. Kahit na napasa na yan, sabi ni Kong Rian Levistin, napasa na yan sa House. Wala rin siyang sinabi ng magkano ba gross domestic product ngayon na BBM at pati ka nagre-report sa income. Puro ka nagre-report ka sa gastos. Abay, kailangan i-report mo rin yung income. Hindi po ba? Abay, dito sa energy. Ang solusyon ni BBM sa high price of electricity, orderan ng Meralco na yung walang puputol ng kuryente habang di nagbabayad ang mga tao. Ayan mga kababayan Klaro yun Orderan ng Meralco na huwag puputulan kayo ng kuryente kahit di pa kayo nakabayad dahil mag-installment pa kayo. Hindi naman yan sinabi kung hanggang kailan. Baka naman 30 days lang. Okay, sunod po tayo na topic. Ito naman kanyang tugon po sa oil crisis po sa Middle East. Yun na. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng giyera sa gitnang Nako, yun na nga ba sinasabi natin, kabalbalan ho yan. Hindi ko na ho matiis yung mga kasinungalingan na itong si Marcos Jr. Dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa page of Pig. Mag-ingat ho kayo lahat. Malinat ng Pilipinas.